balik atong abdihan ng atong Biblia sa 2 Corinthians 8:1-5. Ikaduhang Korinto 8:1-5. Ikaduhang Korinto 8:1-5. Mga igsoon, buot namo nga masayod kamo sa nahimo sa mga iglesia dito sa Macedonia tungod sa grasya sa Dios. Gisulayan sila pag-ayo pinaagi sa mga kalisdanan nga ilang gisagubang. Apan ang ilang kalipay labihan kadako ug tungod niini naghingapin ang ilahang pagkamahinatagon bisan sila mga kabus kaayo. Makapamatuod ako nga ako sumala sa ilang maarangan ug labaw pa gani ni ana. Naghatag sila gikan sa kaugalingong kabubuton. Mihanyo sila kanako ug gani namugos nga tugutan sila sa pagtabang sa katawhan sa Dios dito sa Judea. Ug ang gibuhat nila labaw pa kaayo kaysa among gipaabot. Una sa tanan gitugyan nila ang ilang kaugalingon ngadto sa Dios ug unya isip pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Gituman usab nila kami. Mag-angkot ka, our Heavenly Father, kamudigistorya ka na mo karon, Lord. Salamat sa ministry sa inyong tulong. Fill us, Lord, tuna kami sa inyong balaang spirito. In Jesus' name we pray, amen. Okay, mag-ibig sa tanan. Wala mo. Ano yan, under ano? Sige. Ang mensahe ni Apostle Paul na ini nga chapter nagsugod sa pagpaabot sa Corinthian Church mahitungod sa kasimbahanan sa Macedonia. Kining Macedonia, makita siya sa mapa sa Northern Greece. So, ang kaning Macedonian churches, na yun na siya no, mga iglesia dito sa Macedonia. Kini nga mga simbahan ang compose ani Philippi, Thessalonica o Berea. So mali ang mga kasimbahanan nga natanong ni Paul dito sa Northern Greece. So kini nga sulat ni Paul nagpaabot sa taga-Corinthians nga sa nahimo nga grasya sa Dios sa churches sa Macedonia. Sa verse 2 sa atong gibasa, gisulayan sila pag-ayo pinaagi sa kalisdanan nga ilang gisagubang. Sa laing translation, kuan kaning naay grabe nga kalisod, extreme severe trials o extreme poverty nga ilang nasinati sa taga-Macedonian churches. Diri sa Bisaya, unang kunyuli balay kay late na ko. So akong Bible lang nadala. Sumoto dito sa English version dito sa NIV. Naay dakong magutom severe famine sa tibuok Roman world. Sa NIV, mabutang sa tibuok Roman world ang kagutom. So kini nga gabi nga kagutom, gitag na daan pinaagi sa balaang spirito diri sa Acts 11:27-29. Atong basahon ha. So kini nga kagutom, gitag na siya daan. Acts 11:27-29. Akong basahon. Niadtong panahon na pipila ka mga propeta nangadto sa Antioquia gikan sa Jerusalem. Usa kanila ginganlag Agabo, mitindog og pinaagi sa gahom sa espiritu, mitagna nga usa ka dakong gutom moabot sa tibuok kalibutan. Ang gutom nahitabo samtang si Claudio mao ang emperador. Nagkauyon ang mga tinun-an nga ang matag sa kanila magdalag hinabang kutob sa ilang mahimo alang sa mga kaigsuonan dito sa Judea. Busa gibuhat nila kini o gipadala sa 30, gipadala ang mga hinabang ato sa mga kadagkuan sa iglesia pinaagi kang Bernabe o kang Saulo. So sa atong nabasa si Saulo o si Bernabe ang nagbitbit sa hinabang padulong sa Judea. Makakuan ta ba, makapangutan ta nga kini nga famine tibuok man, pero nganong nga ang mga believers dito sa Macedonia naghatag maghinabang dito sa Judea, pareho man sila naapektuhan sa dakong gutom. Kay tungod
kuan man nakita man ni Paul, si Paul man ani, nakita ni Paul nga kadtong mga believers bitaw nga believers nga Hudiyo o mga believers nga dili Hudiyo naanay gap sa ila. Naanay bitay kuan disconnection sa ilaha. Tungod kay nagtuo ang mga kuan mga dili tumutuo nga mga Hudiyo nga gisalikway na sa mga Christian Jews ang balaod ni Moses, ang Judaism, kay mga na ilahang sect Judaism. So mo na nawala na ang ilahang connection, wala na kaning maayong relasyon nila. O niabot ang magutom sa ilang lugar. So ang pagkaon nihit ug naanay starvation. So wala sila maduulan. So mo na ang problema nga giatubang sa early Jewish church. O si Paul nakakita siya sa problema o nakasabot sa ilahang need. Mao nang nag-encourage sa mga churches sa region sa Akaya dito man ang mga kuan kaning Corinthians. Dili sa Akaya, Corinthians, Athens ug Greece sa paghatag og relief. Di ba ang natungod ni Paul ng mga churches Philippi, Thessalonica, Galatia, Efeso, oo. So mo na mga churches. So, sa atong gipagsugod gaina, ang atong title ni ini is The Grace of God. So, pagsugod ni ini, pagsugod sa verse 1, gipaabot na ni Paul ang grasya sa Dios. So, ang grasya sa Dios mo na iyahang paabot sa mga Kristohanon sa Macedonia. So, ay dire sa Corinthians. So, nagstorya ta diri og mga Kristohanon. Kay kaning mga Corinthians, mga Kristohanon man sila. So, nakigistorya si Paul sa mga Kristohanon sa Corinthians. So, mao ni ang focus ni Paul niini nga chapter. Ug sa nagsunod pud nga upat ka mga chapters, taman chapter 12, mo pud ang focus ang grasya sa Dios. Ito man ako makita no nga my grace is sufficient for you sa chapter 12 verse 9. So, ang grasya sa Dios mao'y naghatag og katakos nga ang mga iglesia sa Macedonia naghatag. Dili man big deal para sa Christian na muhatag. Kay ang mga anak sa Dios sa Corinthians mahinatagon. Pero naay usa ka butang diri nga special nga gihimo sa Dios sa verse 2. Nayupat diri ka pulong. Severe trial. Dili siya makita diri. Ana diri. Kalisdanan. Tapos naapoy extreme poverty. Sa English version sa NIV naapod extreme poverty, grabe nga kalisod, grabe nga kagutom, naapoy joy, overflowing joy, o naapoy generosity. So, kung ang Kristohanon makasinati sa grabe nga kalisod, ang kagutom abot mo, wala na yun, parehanin sa mga nasod nga naapektuhan og kaning gira, kagutom din ang moabot tungod sa kalisod sa pagkaon. Tapos, kung adunay maghingapin pud na kalipay, mugawas pud sa mga anak sa Dios ang pagkamahinatagon. Di ba? Na ay para kung Ate Carmen, libay sa Ate Carmen kay na answer your prayer. O nagpakaon din siya og sipaw. So na ay tungod sa kalipay ni bati na ay kaning pagkamugawas ang pagkamahinatagon pud sa anak sa Dios. So ang kalisod ug kagutom ana ay panagsama. Ang kalipay o pagkamahinatagon na ay panagsama. Pero, ang kalisod, wala siya in common, dili siya in common sa joy or generosity. Same po sa poverty. Has nothing in common with joy and with generosity. Kaya kung naa sa kalisod, di man takahatag nga with overflowing joy. Labi na naata sa extreme, kaya kung ano ni severe, grabe nga kagutom. So, apan gigamit kini ni Paul nga pulong sa pagpaabot sa Corinthians, sa taga-Corinthians ug kanato karon nga sa luyo sa kalisod, sa kagutom nga gibati sa mga taga-Macedonia, naagihapoy overflowing joy, naagihapoy generosity, pagkamahinatagon, luyo sa ilahang luyo sa ilahang kalisod. Luyo sa kaning famine, sa kawatpon. So,
mao na nga kaning mao ni ang trabaho sa grasya sa Dios. This is the work of God's grace. This is beyond human ability. Beyond the human ability, kaya makahatag ka na walang-wala ka. So it's beyond human ability. And it goes beyond human limitation. So ang gibuhat sa kasimbahan sa Macedonia is in the realm of the power of God. So dili na ito ila. Gahom lang sa Diyos. Ang realidad sa kalibutan, kung ikaw or ako, in the midst of hardship, grabe ka lisod na kagutom, dili ka makahatag. Magbabot-bot pag-ali kay walay relief na abot. Para sanay kaning kining nauyugan na earthquake. Daga magreklamo kay wala ay naabtan nga hinabang, no? Kay ang ato expect na kung naa ka sa kalisod or ang kalibutan na expect, dili man ang mga anak si Ginoo. Ang kalibutan gid expect na kung naa sa kalisod, naa sa trahedya, naa gi relief madawat. Mao na nga usahay mo reklamo kung di kadawat. But unless the power of God is doing the work of grace in us, there is an overflowing joy and generosity. It allows us to live in a manner that exceeds our human ability. It transcends human limitation. Mo ni ang paghatag sa Macedonia, dili ang ilang pagbuot. Wala siya lagi pugos, pero ang ilang paghatag beyond their human ability. Kinahanglan sila sa kalisod. Sa verse 3 of 4, kung ang atong ibasa gaina, nasayod si Paul sa kahimtang sa magtutuo sa Macedonian Church. Nagpamantuod ako sa verse 3 nga sumala sa ilang maarangan ug labaw pagani ni ana, naghatag sila gikan sa galingong kaugalingong kamabuton. Nasayod man si Paul na kini nga mga churches na igot sa famine. Kay naman dili gisulat sa verse 2. Naigo po sila ug gabi ko nakalisod ang ilang giatubang. Kabalo sila how distressed they were, si Paul nasayod. Pero sa atong gibasa sa verse 3, naghatag sila labaw pa sa ilang maarangan. Labaw pa sa ilang maarangan. O wala sila gipugos kay ilang mga kabubuton. Dili pugos ang ilang paghatag. So, sa verse 4, nagangyo po sila ni Paul. Mihangyo sila kanamo, gibutang sa verse 4, gisulat ni Paul. Mihangyo sila kanamo, ugani, namubos, natubutan sila sa pagtabang sa katawan sa Diyos dito sa Judea. Kabalo si Paul sa ilang kahintang. Pero, siguro wala pa siguro ni Paul gidawat ang ilahang mga kaning relief or ilang hinabang. Kaya nasabi siya sa kahintang. Pero sa verse 4, gibasa diri nga namubos sila, matubutan sila nga buhatag. Grabe na ang kasing-kasing, no? Namubos sila nga muhatag sila kang Paul, muhatag sila og hinabang. Dili para kang Paul, kundi para sa mga iglesia dito sa Judea. Sa mga kaigsuunan nila dito sa Jerusalem Church. So nasayod si Paul sa ilang kalisod. Ato ni mag-picture karon. Taraw ang New Paradise. Gabi kalisod. Tapos, muhangin sila kang Pastor Elmer na, Pastor, patabang ang ni Pastor. Kay, mauni ang amo ang kalipay, ang pagtabang. Pero makabalo si Pastor na lisuray sila. So, muhanan na si Pastor na ayaw lang. Kinasabit man siya sa kalisod. Pero, kay tungod, sige og balik-balik, sige sila og pamubos, sige sila og plead, hangyo kang Pastor, dawaton ni Pastor ang hinabang. Ingatan mo. So, yung ali ang nahitabo, ningini nga panahon sa kagutom. Tungod sa ilang joy o sa ilahang pagkamahinatagon, mauli siya ang nahitabo. O, gidawat ni Paul, kini. So, nga naman naghatag man sila beyond human ability. Sa verse 5, atong mabasa, o ang gibuhat nila labaw pa kaayo, kaysa among gipaabot. Kay, takabalo, wala ko diri amount, pila gihatag nila. Siguro na-expect na si Paul o gamay nga kantidad sa ilang relief. Pero, mas labaw pa daw ang ilahang nadawat. Kay nga naman, kay una sa tanan, gitugyan nila ang ilang kaugalingon ngadto sa Dios. Ug isip pagbuhat sa kabubuton sa Dios, gituman usab nila kami.
So mo ni siya ang hinungdan ngano nakahatag sila beyond human ability. Una, they first gave themselves to the Lord. Ilahang gikumit ang ilang kinabuhi ngadto sa Dios. Gitugyan nila ang ilang kinabuhi sa Dios. Then they gave themselves to other believers. Ang gibuhat nila kabubuton sa Dios. Giila sa kasimbahanan sa Macedonia nga ang ilahang kinabuhi belongs to the Lord. Kini ang kinabuhi sa Dios ni o dili ni ako. Oo, ang Dios na nag-iya. So, ang tanan nga ilaha, all that they have, all that they wear, and all that I have, all that we have, all that we are, everything belongs to the Lord. Kung ito masaw ng 1 Corinthians 6:20, gilukat, nasabtan nila nga gilukat sila sa dugo ni Jesus, gi-purchase, ang purchase, ang Bisaya, palit. Oo, gipalit sila sa dugo ni Jesus. Pasabot, dili na sila ang tag-iya sa ilang kinabuhi. Sama sa ato. Gipalit na ta sa dugo ni Jesus. So, dili na ako, dili na ikaw, dili na kita ang tag-iya sa atong kinabuhi. Gipalit naman ta sa dugo ni Jesus. So, nani na nag-iya sa atong kinabuhi. Sumuni siya nga nasabta nila. Nasabta nila niyang kamatuuran. O dili sila ang tag-iya sa ilang kinabuhi, ang ilang oras, ang kaptangan, dili ila. Mao na nga, kung masabtan gid ni sa Kristohanon nga ang oras sa Kristohanon dili iya, naagin siya dakong kalipay sa pagbuhat, sa pag-anhi sa mga buluhaton sa Dios sama niini, buluhaton sa pag-ampo, buluhaton sa pag-awit, buluhaton sa pagsangyaw sa may balita. Tungod kay nasabtan man gyud sa usa ka anak sa Dios nga iyang oras, iyang kinabuhi dili iya sa Dios. Mao na nga makahatag siya nga naay kalipay. Ang paghatag dili lamang gud sa palalapi. Ang kining kinabuhi ato gid mahatag, mahalad sa Ginoo. So nasabtan nila ang kana siya nga kamatuoran ba. So mo tong giingon gud ni pastor sa una nga si Pastor Tony nag-share siya nga naay usa ka tawo nga pag panahon na sa Dios, iya biyaan ang iyahang kaning bisita miski og presidente pa to pastor sa Amerika. Oo. Kaya nasayod siya kana nga oras na para sa Dios. Dili man siya ang tag-iya sa oras. Muna biyaan niya to kay unahon niya ang iya sa Dios. Kay dili man iya ang oras. So they did not just give, they give out of poverty. So this is the grace of God that enables and empowers every believer. So mo ni ang grasya sa Dios nga maka enable sa ato, maka-empower sa ato. So mo nang katong pag-ingon ni Paul sa verse 1 nga I want you to know about the grace of God. Paul is talking to them, the grace that enables them to give beyond their means. Ngayon nakahatag sila beyond their means tungod kay they gave themselves first to the Lord. No? So naagid siya effect ang horizontal nga pag-commit nila sa Ginoo, mo effect din na sa vertical na paghatag nila sa Ginoo, pag-commit sila kinabuhi, mo effect siya horizontally. So mo ni siya diri tungod sa they give themselves, they committed themselves. So how they experience this kind of grace from God that enables and empowers us to give beyond human ability? Naka-experience ba ta yung kind of grace? Siyempre, naka-experience ta. Kaya kining ang grasya, available ni sa ato, tanan. Si Paul naka-experience kung ani ng grasya, pirmi. Sa 2 Corinthians 1:8-9, kung ato siya basahon, 2 Corinthians 1:8-9, 2 Corinthians 1:8-9. Mga igsoon, buot namo nga masayra ninyo nga ang among kalisdanan dito sa lalawigan sa Asya, hilabihan kapait ug kabukat ug giantos namo nga tungod niini nawalan kami paglaom nga mabuhi. Daw gipahamtang kami sa silot sa kamatayon. Apan nahitabo kini aron dili kami magsalig sa among kaugalingon kundi sa Dios nga nagbanaw sa patay. Sa English version ini naa sila sa English version sa NIV nagsulti dito nga they suffered beyond their ability to endure.
So grabe ni nga pagsulay nga na sinati nila beyond na sa ilahang abilidad. So ang challenge ka nato karon, kini nga grasya nga enables o empower sa ato. Kay available man ni sa ato sa akong giingon. Kinahanglan siya i-unlock. So kung unsaon magpag-unlock ni nga grasya? Atong basahan sa 2 Corinthians 12. Dagan gini 2 Corinthians kasagaraan ni. 2 Corinthians actually kani Corinthian church mga dato ang gud sila nga simbahan. Mo ni challenge sila ni Paul. 2 Corinthians 12:9. 2 Corinthians 12:9, apan ang iyang tubag mao kini, igo kanimo ang akong grasya. Kaya nimong kaluya makita sa hingpit ang akong gahom. Ngayon ang Ginoo, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Sumuli siya pag-unlock sa maong grasya nga mo go beyond sa human ability. So kano naamantay hatagon karong challenge man kay naamantay hatagon karong sayangan anniversary. Oh, natay hatagon sa anniversary. Tapos ang challenge sa ato karon nga kung ato di siya mabasa ang 2 Corinthians 12:9, my power is made perfect in my weakness. Mahimo kitang honest at tubangan sa Ginoo nga, Lord, dili ko kabalo muhatag. Many times no kanang naay i-prompt ko nga muhatag mag-pray ko sa Ginoo. Kaya saan mo diya sa office kaning dangan uyan yung tao pero kuan kaning way pamiliti, way pagkaon, mga anak bitaw. Say i-prompt ko sa kuan kay maka-entertain mo ko client sa high, dili na ko sa akong halwa mag-input. Tapos pero maampo ko kulo dili ko kabalo muhatag kay dalo man ko. Mo ni ako weakness. Dalo kulo di ko makahatag. Pero ikaw mag-enable o empower ka na ako sa paghatag. So muna, makahatag ka with joy. It doesn't matter sa amount. What matters is our heart. Sa'yo nilid mo hatag kung naay kwarta sa bulsa. Tinuod din na siya. Sa'yo nilid mo hatag kung naay kwarta sa bulsa. Pero when we are in deep poverty, lisod ang paghatag. Muna ang challenge sa ato. When we give, di ka ako sige madunggan no kanang sa atong anniversary, isa naman ko mahatag ko 1,000. Duha naman ko mahatag ko 1,000. Kala sila napulo ako 500 na gihatag. Instead of saying that, musulti ka sa Ginoo, honest sa Ginoo, Lord, di ko kahatag, di ko kabalo muhatag. O enable me, empower me to give beyond my ability. Okay, God is able to give beyond our ability and He will provide. Muna mabes ito po ni Ate Nining kay magtago siya og kwarta kay labi nang mag-attend siya og fellowship. Iya na itago ang kwarta. Kay usahay gud mabugatan mo ita kung abot na og Abril. Mabugatan ta ang 1,000. Pero kung ato gid na siya kada inom matug ko, ilahi sa na po ng 50 ba na 1 litro na sa to. Oh, kada inom kada kaon na to og taraw spaghetti, 50 mo ng spaghetti o ilahi po na nato. Moabot na siya 1,000 bilang ang mga adlaw. So ana ni siya ang challenge sa ato. Naamong hintay hatagon karong Abril. Mo ni ang challenge nga. Mga yuta, let's be honest before God. Kay kanino gud siyang mo ni giingon sa Ginoo, my power is made perfect in weakness. Ang weakness nato, dili na siya defeat sa Kristohanon. Ang weakness, ang kahuyang nato, it is yielding to the power of the Holy Spirit. Muna, kung i-acknowledge nato ang atong kahuyang, ni-yield ta sa gahom sa Dios. Kay dili mag-yield ta gamhanan sa isa lang magid ang gamhanan ng Dios. Muna siya nga kung naatay kaning i-prompt ta sa balaang espiritu nga muhatag, ang puta biskit na kagkwarta sa bangko, ampo. Kaya nga naman, dili pasabot na kung daghang kagkwarta sa bangko, makahatag ta. O dili kung pasabot na kung pobre siya, di siya kahatag. Kay ang paghatag, ang abilidad sa paghatag, iya sa gahom sa Diyos. Grasya na siya sa Diyos. Muna dili ka ka-expect, nga kanin siya, daghay kwarta, kanin siya walay kwarta.
kani siya makahatag, kani siya dili makahatag. Kaya ma-amaze ka, nga kini pang walay kwarta, nga naggrabe og problema, makahatag pa much more, di pa rin ma-expect kaysa kwartahan nga anak sa Diyos. Muna sa Corinthians, wala na expect si Paul, tungkol kay kining mga churches sa Macedonia, nagkalisod. Pero kanin na sa Corinthians, mga dato ba sila ng mga kasimbahanan. So mo ni siya nga ang atong paghatag, dili ni siya sa ato ang kaning kondisyon sa bulsa. It is the power of God, the grace of God. Kani bitang church, no? Wala ni siya na-expect na naing-ani. Kay sa pagsige na ko pamina og church history, ang mga nagunang magtutuon ni ini nga simbahan, nagtabang og hinakutay og bato gikan dito sa bukid. Ako ra madunggan kang nanding ng mama sa kanang pagbasa sa church history o gitambak nila diri para matukod ni na simbahan. So dili necessary nga kaning mo nang giingon nga ang atong pagkawik ang gahom sa Ginoo upat maipakita. Ug ang BLC pod dito pod nako nahibal-an kang nangbing. Mas sa pagsugod sa BLC man sa una, Baptist Learning Center, karon BLM na. Pagsugod sa BLC, ang mga teachers, they gave themselves, ilang gihatag, ilang naarangan, ilang talent, mawala sila'y sweldo sa pagsugod. Voluntary silang tanan, tungod kay ministry man siya sa church. So, yung ana, ang grasya sa Diyos mabuhat. Kay, it goes beyond human ability. Kaya ka nang mahata-mani ka diri adlaw-adlaw, magtulo pa sa bata nga wa kay sweldo, dili na siya buhat sa tao, kundi gahon na sa Diyos. So mo to ang padayag sa Diyos sa ato, ang grasya niya, nga kani nga grasya nga atong gisgutan, it is the grace that enables and empowers us to do beyond human ability. O mo ni ang gitawag sa Diyos sa ato. It is easy to give, sayo na ang paghatag kung daghang tagkwarta, pero ang ipangayo sa Diyos beyond human ability. Muna muling kita, muyil kita sa iyang gahom. Let us pray. Our Heavenly Father, salamat Lord sa iyong grasya nga mag-enable